Nawala ko ang cellphone ko sa mesa pagkatapos ng hapunan ng pamilya. At ang maliit na pagkakamaling iyon, ang huling ordinaryong bagay na ginawa ko bago humati ang buhay ko sa dalawang malinaw na landas. Bago ko ipagpatuloy, hayaan ninyo akong magkwento muna tungkol sa kung sino ako bago ang gabing iyon. Elena Santos ang pangalan ko at sa mahigit 30 taon, ang mga kamay at mata ko ay pinagkatiwalaan ng mga bagay na karamihan sa mga tao ay napapansin lamang kapag wala na ito. Ako ay isang architectural conservator. Pinapanumbalik ko ang mga lumang gusali sa parehong paraan na ginagawa ng mga surgeon sa katawan ng tao. Maingat, matiyaga, at may malalim na paggalang sa bawat orihinal na linya at sa bawat nakatagong kahinaan. Ginugol ko ang buong buhay ko sa pagprotekta sa mga struktura na gustong-gusto ng iba, na agad palitan, na pinatutunayan na ang pagpepreserba ay hindi nostalgia, kundi responsibilidad. Ang gabing iyon ay supposed na isang selebrasyon. Si Miguel, ang anak ko, ang nagmatigas na ipagdiwang ito. Siya ang pumili ng restaurant, isang lumang library na ginawang dining place na may matataas na kisame at malamyos na dilaw na ilaw, ang uri ng lugar na mararamdaman mo ang dangal nito. Sabi niya, para raw sa paparating kong ika-63 na kaarawan at sa mga talakayan tungkol sa retirement ko. Si Isabela, ang asawa niya, ay nakaupo sa tabi niya, perpektong kalmado, elegante ang suot, ngunit may kalkuladong aura. Ang mesa ay puno ng masasarap na pagkain, maingat na ibinuhos ang alak, mahina at magalang ang mga boses. Sa sinumang nakakakita, mukhang perpektong larawan yon ng isang mapagmahal na pamilya na nagpupugay sa ina. Pero mula pa lang sa pag-upo ko, may mali na agad akong naramdaman. Hindi malinaw na mali, kundi banayad. Parang gusaling may bitak sa pundasyon na tanging mata ng eksperto lang ang makakakita. May problema na ang mga mata ko ng ilang buwan na. Una, banayad lang. Unti-unti nang lumalabo ang mga drawings sa gilid. Hindi na maaasahan ang depth perception. Sinabi ko sa sarili ko na pagod lang, edad, o ang mahabang gabi na nakapikit sa mga blueprints. Pero noong gabing iyon, parang bahagyang nakiling ang buong kwarto, parang hindi na mapagkakatiwalaan ang sahig. Nay, mukha kayong pagod na pagod, sabi ni Miguel ng mahina, habang inaabot ang kamay sa mesa na may perpektong practiced concern. Dapat kayong magbagal na talaga, wala na kayong kailangang patunayan pa. Tumango si Isabela, ngumiti ng mahina pero matatag. Napakaganda ng nabuo ninyo, Elena, pero baka oras na para bitawan na. Masama sa kondisyon ninyo ang stress. Ang kondisyon ko. Nitong mga nakaraang araw, ginagamit na nila ang salitang iyan na parang opisyal na diagnosis para bigyang katwiran ang bawat susunod nilang mungkahi. Pinag-usapan nila ang responsibilidad, ang pagprotekta sa akin. Gaano raw kahirap kapag nagsisimula ng bumaba ang paningin ko. Pinag-usapan nila ang retirement na parang kaligtasan, ang legal papers na parang convenience, ang paglipat ng signing authority na parang act of love. Sabi ni Miguel, gusto lang niyang tumulong na hindi niya kailanman babaguhin ang legacy ko. Nakikinig ako. Tumango ako. Sa loob, may mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Ako mismo ang nagtayo ng kumpanya mula wala. Nakipaglaban ako sa mga developer, local councils, malalaking korporasyon. Pinrotektahan ko ang mga paaralan, town hall, simbahan, mga lugar na buhay pa ang alaala sa bawat bato. At ngayon, nakaupo sa ilalim ng magalang na ilaw kasama ang sarili kong pamilya, nararamdaman kong ginagawa akong hadlang na kailangang maingat na alisin. Siguro tama sila, iniisip ko. Siguro naging pabigat na ako. Mas matagal kaysa karaniwan ang huli kong restoration proposal. Nakaligtaan ko ang isang maliit na measurement error at napansin ko lang pagkatapos. Pero nanatili ang duda. Mapanganib ang duda. Mas mabilis itong kumalat kaysa kalawang. Pumayag akong pag-isipan ng mga papeles. Sabi ko, pag-uusapan natin ito soon. Agad at hindi mapagkakamalang relief ang nakita ko sa mukha nila. Mas masakit iyon kaysa anumang away. Nang matapos ang hapunan, maingat akong tumayo, hawak ang upuan para sa balanse. Inalok akong ihatid ni Miguel, pero tumanggi ako. Kailangan ko ng hangin.
Kailangan ko ng distansya mula sa mesang iyon, mula sa tahimik na tagumpay na kumikinang sa mata nila. Sa labas, malamig at walang laman ang gabi. Amoy ulan sa lumang bato ang kalye kahit hindi ko masyadong napansin. Hinila ko ang bag para tawagan ng ride. Wala na ang cellphone ko. Nagbuntong hininga ako, inis sa sarili at bumalik sa entrance. Tahimik na ang restaurant, nakastack na ang upuan, madilim na ang ilaw. Pagpasok ko, may kakaibang katahimikan na yumakap sa akin, makapal at puno ng paghihintay. Doon ko nakita ang waitress na nakatitig sa akin, maputla ang mukha, malaki ang mata na puno ng urgency. Bago pa ako makapagtanong, lumapit siya sa pinto at ikinandado ito sa likod ko. Lahat ng akala kong alam ko ay natapos doon. Malambot ang tunog ng lock, halos magalang, pero umalingaw-ngaw ito sa dibdib ko na parang putok ng baril. Instinctively, humarap ako sa pinto. "Pasensya na," sabi ko. "Mas matinis kaysa inaasahan ko. Kukunin ko lang ang phone ko, aalis na ako." Hindi gumalaw ang waitress. Bata pa, mga 20 anyos, mahigpit na nakatali ang madilim na buhok, nanginginig ang kamay kahit pinipilit niyang magmukhang kalmado. Mara ang nakasulat sa name tag niya. Nilunok niya ang laway, sumulyap sa dining area, then bumalik sa akin. "Please po," bulong niya. "Kailangan ninyo akong paniwalaan. Hindi ko gagawin ito kung hindi talaga seryoso." Nagsimulang tumibok ng malakas ang puso ko. Lahat ng instinct na natutunan ko sa dekada ng trabaho ay nagsasabing mali ito. Nakakandadong pinto, estranghero na humihingi ng tiwala. Pero may isang bagay sa mata niya na pinigilan akong itulak siya palayo. Takot, oo, pero hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. "Hindi po ako okay," sabi ko ng mahina. "Kung biro ito, nakakabastos." "Hindi po biro," sagot niya. "May nakita ako, at kapag nakita ninyo rin, hindi ninyo na makakalimutan. Pero kailangan ninyong maging kalmado. Pangako ninyong hindi kayo mahihimatay." Parang insulto ang salitang mahimatay. Gayunpaman, bahagyang umuga ang kwarto, parang pinagtatawanan ng pride ko. Tumango ako isang beses. Mabilis akong inakay ni Mara sa makipot na hallway sa likod ng bar, lampas sa mga rack ng baso at cart ng tablecloth, papunta sa maliit na staff room na amoy bleach at nasunog na kape. Nakasandal sa dingding ang mesa na may dim na monitor, isinara niya ang pinto at lalong ibinaba ang boses. "Ang kamera na ito nakatingin sa mesa ninyo, yung sa itaas. Bawal akong manood, pero napatingin ako kasi may mali." Hinawakan niya ang keyboard, kumurap ang screen, then lumabas ang grainy black and white footage. Agad kong nakilala ang angle. Kami iyon, ang mesa ko, ang hapunan ko. 23 minutes earlier ang timestamp. Nakita ko ang sarili kong tumayo, inayos ang coat, at lumabas ng frame papuntang CR. Mas matanda ang lakad ko kaysa nararamdaman ko. Bahagyang unbalanced, vulnerable. Sumikip ang lalamunan ko. Pag-alis ko ng frame, nagbago ang lahat. Sumandal si Miguel sa upuan. Nawala ang warmth sa mukha niya na parang tubig na natapon sa kanal. Mabilis niyang sinuyod ang paligid, hindi dahil sa pag-aalala kundi kalkulasyon. Lumapit si Isabela, umupo ng mas malapit para takpan ang mesa sa view. Inabot ni Miguel ang bulsa ng inner jacket. Hindi ko napansin na nakahilig na ako palapit. May nilabas siyang maliit na transparent vial, hindi pwedeng makamali na gamot. Binuksan niya ito ng madali at itinulo sa baso ko ng alak. Ilang patak lang. Efficient. Maingat. Tumawa si Isabela. Hindi malakas, sapat lang para ipakita ang amusement. Nahinto ang hininga ko. Hinigpitan ng mga daliri ko ang gilid ng mesa para hindi bumagsak. Sa screen, ibinalik ni Miguel ang vial sa bulsa at bahagyang itinaas ang baso ko, pinagmasdan ang kulay. May sinabi siya, inabot ni Mara ang volume. Nakikita niya na dahil sa edad, malinaw at may kasiyahan ang boses ni Miguel. Sabi ng mga doktor, stress daw, perfect cover. Humirit si Isabela. Gaano pa katagal bago siya hindi na makatingin ng tuwid? Ilang linggo pa kung patuloy siyang umiinom, sagot ni Miguel. Pagkatapos, pipirmahan niya ang kahit ano. Parang gumuho ang kwarto sa loob ko. Tumutunog ang tainga ko, nanginginig ang tuhod, at bumagsak ako sa malamig na linoleum floor, nakasandal sa cabinet,
Mababaw at putol-putol ang hininga. Ang anak ko, ang batang sinuri ko ang homework sa ilalim ng lampara. Ang batang hinawakan ko ang kamay sa masikip na kalsada. Sa screen, ginaya ni Miguel ang pagyanig, exaggerated, tinutukso ang hindi matatag kong kamay. Punasan ni Isabela ang luha sa kakatawa. Hindi sila nag-aalala sa akin. Enjoy na enjoy nila ang pagbagsak ko. Lumuhod si Mara sa tabi ko, nanginginig ang boses. Sorry po, una, hindi ko alam kung sino kayo, pero walang karapat-dapat dito. Hindi ako makasagot, hindi ako makasigaw, tanging nakatingin lang ako sa screen habang lumalalim ang katotohanan sa akin. Malinaw at hindi na mababago. Ang hapunang iyon ay hindi kailanman selebrasyon. Rehearsal ito para sa pag-alis sa akin. Matagal akong nakahiga sa sahig, nakasandal sa malamig na metal cabinet, mababaw at hindi pantay ang hininga. Sinunog ng footage ang isip ko, paulit-ulit na walang awa. Mabigat ang betrayal. Pinipigan nito ang dibdib mo hanggang parang hiniram lang ang bawat hininga. Si Mara ay nakaluhod sa tabi ko, hindi sigurado kung hahawakan ako. Nakalutang ang kamay niya sa ere, nanginginig katulad ko sa mesa. Dapat ko raw tawagan ang iba, sabi niya ng mahina. Ambulansya o pulis? Hindi, mas matinis kaysa inaasahan ko ang sagot ko. Pinikit ko ang mata at pinilit na maging regular ang hininga. Hindi pa. Kailangan ko ng malinaw na isip. Ang panik ay ibibigay lang kay Miguel ang gusto niya. Nagdalawang isip si Mara. Nakita ko ang conflict sa mukha niya pero tumango siya. May dapat ninyong malaman, sabi niya ng mahina. Industrial safety ang trabaho ng tatay ko. Chemical exposure cases. Lumaki akong nakikinig sa mga substance na hindi ka pinapatay pero pinapahina, pinagdududuwa mo ang sarili mo. Nakakuha niyon ng atensyon ko. Binuksan ko ang mata at tiningnan siyang mabuti sa unang pagkakataon. Hindi lang siya natatakot. Sigurado siya. Nang makita kong ibinuhos niya ito, patuloy niya. Nakilala ko kung paano niya hinawakan. Sobrang confident. Hindi gamot yon at hindi aksidente. Kalkulado talaga. Tumigil ang pag-ikot ng kwarto. Kalkulado. Mahalaga ang salitang iyon. Sa maraming buwan, ang pagbaba ng paningin ko ay sumusunod sa pattern, hindi random. Mas malala sa ilang oras ng araw. Mas malala pagkatapos ng pagkain kasama si Miguel. Medyo bumubuti kapag mag-isa akong nagta-travel. Sinisi ko ang stress, pagod, edad. Pero ang edad ay hindi sumusunod sa schedule. Ang lason, oo. Isang kakaibang kalmado ang dumating. Malamig at focused, tulad ng sandali bago ang mahirap na restoration. Kapag natukoy mo na ang structural failure. Kapag nakita mo na ang crack, nagbabago ang hugis ng takot. Nagiging solvable ito. Hindi ako mamamatay, malakas kong sabi, higit sa sarili ko kaysa sa kanya. Nagulat si Mara. Po? Hindi natural ang pagkawala ng paningin ko. Hindi ito degeneration. Intervention ito. Mapait ang lasa ng salita, pero pinatatag ako nito. Dahan-dahan akong tumayo, sinuri ang balansi ko. Nandyan pa ang weakness, pero naiintindihan ko na ito. Ang pagkaunawa ay nagbabago ng lahat. Salamat, sabi ko kay Mara, tinitingnan siya sa mata. Ang ginawa mo ngayong gabi ay posibleng nagligtas ng buhay ko. Nakatight ang labi niya. Hindi ko lang kayang hayaan kayong umalis nang hindi alam. Natawa sila. Hinila ko ang wallet, binigyan siya ng ilang bills. Nagsimula siyang tumanggi, pero umiling ako. Hindi ito bayad para manahimik ka. Pasasalamat ito, pero may kailangan ako sa'yo, kahit ano. Wala kayong nakita, nawala ko lang ang phone ko. Bumalik ako para kunin, tapos umalis. Kung may magtanong, yan lang ang kwento. Tumango si Mara nang walang pag-aalangan. Pangako, kinuha ko ang phone ko sa mesa kung saan niya inilagay at lumabas sa back exit. Mabigat ang paa ko, pero tuwid ang likod ko. Nang tumama sa mukha ko ang malamig na hangin ng gabi, iba ang pakiramdam. Mas matalas, mas totoo. Hindi ako umiyak pa uwi, darating pa ang grief. Ngayon, kailangan ko ng kontrol. Tahimik ang bahay pag-uwi ko. Sobrang tahimik. Si Miguel at Isabela ay late pa uuwi. Hindi ako pumunta sa kwarto.
Pumunta ako sa study ko, ang kwarto kung saan ko itinatago ang unang drawings at tools ko, kung saan bawat surface ay may marka ng alaala at presisyon. Umupo ako sa drafting table at tinitigan ang mga kamay ko. Matatag na sila. Hindi dahil nawala na ang lason sa katawan ko, kundi dahil nawala na ang takot. Akala nila inaalis nila ako. Sa totoo lang, ginawa nila ang mas mapanganib, ginising nila ako. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimulang malabo ang paningin ko, naintindihan ko ng may perpektong clarity na ang pinakamalaking banta ko ay hindi na ang oras, kundi ang tiwala. Ang study ang tanging kwarto sa bahay na hindi ko kailanman naramdamang estranghero gaano pa katagal ako roon. Kahit sa dim light ng madaling araw, tinatanggap ako nito ng tahimik na honesty na wala sa labas. Nasa lugar pa rin ang drafting table ko, nasa slots pa rin ang rolled drawings. Ang shelves ng notebooks at magnifying glasses ay nakahanay sa dingding. Bawat isa ay may label na sulat kamay ko. Hindi kailanman nagsinungaling sa akin ang kwartong ito. Ikinandado ko ang pinto at binuksan ang overhead light. Pinutol nito ang dilim at bumalatay sa mesa na parang surgeon na mag-ooperate. Anuman ang ipinasok sa katawan ko ni Miguel, ito ay galing sa kalkuladong lugar. Nangangahulugan na mag-iiwan ito ng trail. Sa ilalim ng bag, nakabalot sa napkin, ang coaster ng wine glass na aksidenteng nadala ko mula sa restaurant. May mahinang red stain sa gilid kung saan nag-condense ang baso. Maingat kong inilagay ito sa mesa na parang ebidensya sa korte. Maraming taon na ang nakaraan bago ko hinawakan ang historical stone at wood. Trained ako sa material degradation analysis. Light, pressure, chemicals. May dahilan ang pagbagsak ng gusali. Gayon din ang katawan. Kinuha ko ang portable optical analyzer mula sa locked drawer. Luma pero maaasahan. Kiniskis ko ang residue sa coaster papunta sa glass slide, nagdagdag ng neutral solvent at inilagay sa ilalim ng lens. Humina ang hininga ko habang inaayos ang focus. Halos agad lumabas ang pattern. Hindi lang alak. May secondary compound, synthetic, structured, intentional. 2 beses ko itong tinakbo, then pangatlo para sigurado. Hindi nagbago ang resulta. Isang temporary neurooptic inhibitor, hindi permanent damage, hindi degenerative disease. Controlled disruption ng visual processing na designed na gayahin ang natural age-related decline, sapat na magdulot ng duda, sapat na ma-erode ang confidence, sapat na maging voluntary ang pagbitaw ng isang babae sa lifelong work niya. Umupo ako ulit, hinayaan ang malamig na clarity na yumakap sa akin. Hindi ako gustong patayin ni Miguel, gusto niya akong sumuko. Pinikit ko ang mata at hinayaan ang galit na umahon, then humupa. Blunt tool ang rage, kailangan ko ng mas matalas. Kung temporary ang compound, mahalaga ang timing, kailangang ulit-ulitin ang exposure, carefully maintained. At kung tumigil ang exposure, susunod ang recovery. Nangangahulugan na may leverage pa ako. Tiningnan ko ang orasan. 6:30 a.m. Maaga pa para kumilos, maaga pa para harapin, pero hindi maaga para magplano. Kinuha ko ang phone at tiningnan ang pangalan ng anak ko sa screen. Sandali akong nagdalawang isip, then tinawagan ko. Pinilit kong manginig ang boses ko nang sumagot siya. Pinilit kong maramdaman ang panik sa bawat salita. Miguel, bulong ko. Ngayong umaga, malabo ang paningin ko. Mas malala, lahat malabo. Sinubukan kong basahin ang notes ko at wala akong naiintindihan. May mahabang pause, sapat na marinig ang satisfaction niya, nakatago sa concern. Nay, mahinang sabi niya. Yan ang dahilan kung bakit pinag-uusapan natin ang pag-back off. Pinapalala ng stress. Nilunok ko ang laway, hinayaan ang silence ko na magsalita. Hindi na ako makikipaglaban, sabi ko. Ayaw ko nang magpanggap na okay pa ako. Isa pang pause. Ngayon mas maikli. Pwede nating dalhin ang papeles ngayon, sabi niya. Hindi na kailangan maghintay. Dapat kayong magpahinga. Opo, sagot ko. Please, ngayon. Binaba ko ang tawag bago pa siya makapagsalita ulit. Naihagis na ang pain. Ginugol ko ang susunod na ilang oras sa pag-detox ng katawan ko hanggang maaari. Tubig mula sa sealed bottle. Simpleng pagkain.
Warm compress sa mata gaya ng natutunan ko noon para ma-reduce ang chemical exposure. Hindi ako umaasa sa miracle. Kailangan ko lang ng sapat na clarity para sa susunod. Pagkatapos, sistematikong nilibot ko ang bahay. Nilinis ko ang kusina ng kahit anong hinawakan ni Miguel o Isabela sa mga nakaraang visit. Tea, supplements, oil bottles, kahit ang jar ng honey na gusto niyang ihalo sa inumin ko. Lahat sa basurahan. Sa living room, nakatago sa drawer sa ilalim ng folded shawls, natagpuan ko ang inaasahan kong kalahating inaasahan. Maliit na vials, clear liquid, eksaktong katulad ng nakita ko sa footage. Hinigpitan ko ang hawak hanggang halos pumutok. Hindi pala ito tungkol sa care, tungkol ito sa control. At ngayong alam ko na ang katotohanan, parang umuuga ang study sa tahimik na approval. Handa na ang mga tools. Handa na rin ako. Matagal akong nakatayo sa living room, mabigat ang maliit na glass vial sa palad ko. Umiinit ito mula sa balat ko, mukhang innocent sa mapanlinlang na paraan. Kung hindi ko nakita ang footage, kung hindi ko pinaniwalaan ang instincts na pinatalas ng maraming taon ng maingat na trabaho, baka napagkamalan ko itong gamot o tuluyang hindi pinansin. Yan ang punto. Inilagay ko ang vial sa mesa at nagsimulang maghanap ng maingat. Hindi na bilang may-ari na naglilinis pagkatapos ng bisita, kundi bilang investigator na nag-i-inventory ng crime scene. Mabagal, purposeful ang galaw ko. Bawat drawer, cabinet, bawat space na maaaring itago ng familiarity ang masamang intensyon. Ang pangalawang discovery ay galing sa bathroom medicine cabinet ko. Ilang linggo na ang nakaraan, dinalhan ako ni Miguel ng bottle ng eye supplement, ngumingiti na parang anak na proud sa thoughtful gesture. Para po sa mata ninyo, recommended ng doktor. Naalala ko ang kakaibang gratitude ko noon. Ngayon, hawak ko ang bottle at nakasimangot. Uneven ang pagkakadikit ng label. Madaling napunit sa ilalim ng kuko ko. Pinaklas ko ito. Sa ilalim ng cheerful brand ay iba pang mark na direktang nakaprint sa original packaging. Minimal. Harsh. Agad kong nakilala ang symbol. Meridian Developments. Sumikip ang tiyan ko. Hindi pharmaceutical company ang Meridian. Isang ruthless real estate conglomerate, kilala sa pagbili ng protected lands, pag-drain ng legal value nila, at pagtabas para sa profit. Pinigilan ko ang 3 malalaking project nila sa nakalipas na mga taon, citing preservation clauses at historical designations na kinamuhian nila sa akin. Hindi ito coincidence. Patuloy akong naghanap, steady pero malamig ang heartbeat. Sa drawer ng spare linens, natagpuan ko ang maliit na cardboard box. Sa loob, maraming vial na parehong size at shape. Bawat isa ay may maliit na engraved code. Hindi ito opportunistic poisoning. Supply ito. Plano ito. Umupo ako sa gilid ng kama, piniga ng bigat ng realization ng spine ko. Hindi mag-isa si Miguel. May backer, enabler, supplier siya. Hindi lang ang kumpanya ko ang gusto ng Meridian. Gusto nilang mawala ako. Ang kumpanya ko ang huling harang sa pagitan nila at ng series ng protected historical sites, mga simbahan, paaralan, civic halls, na hindi maaaring gibain habang may kapangyarihan pa ako. Kung magre-retiro ako, babagsak ang mga proteksyon na iyon sa ilang linggo. Ginagamit nila ang anak ko bilang pawn o mas masahol pa. Bumalik ako sa study at maayos na inilatag lahat sa mesa. Vials, tempered supplement bottle, phone photos ko. Ang ebidensya ay nangangailangan ng order. Nag-flashback ang isip ko sa hapunan. Ang impatience ni Miguel, ang ngiti ni Isabela. Ang eagerness nilang bilisan ang signing. Lahat ngayon ay magkakaugnay. Hindi nila hinintay ang decline ko. Ginagawa nila ito. Tumunog ang phone sa counter. Kumikislap ang pangalan ni Miguel. Pinatunog ko ito 1 beses, 2 beses, then sinagot. Nay, sabi niya, mas mahina kaysa dapat. Paparating kami ni Isabela mga 2 p.m. Okay lang po ba? Siyempre, sagot ko, pinakalma ang boses. Nandito ako. Hindi ako aalis kahit saan. Pagkatapos ng tawag, pinahintulutan ko ang sarili kong magmalaki ng mahaba. Hindi na personal lang ang betrayal. Ideological na ito, moral. Hindi lang nila ako inaalis. Binubura nila ang mga dekada ng proteksyon, alaala, pag-aalaga, at akala nila mahina na ako para pigilan sila.
Nagsimula akong ihanda ang bahay para sa pagdating nila, hindi bilang surrender place, kundi bilang stage. Pinractice ko ang pagyanig ng kamay hanggang convincing. Pinababa ko ang balikat. Inilatag ko ang mga papeles ng magulo sa mga lugar na inaasahan nilang confusion. Bawat galaw ay purposeful. Gusto nila ng mahinang babae, ibibigay ko sa kanila. At habang tinitingnan nila siyang bumagsak, hindi nila mapapansin ang lupa na gumagalaw sa ilalim ng paa nila. Mas nauna pa sa doorbell ang tunog ng gulong sa gravel sa harap. Nakaupo ako sa living room, nakabalot sa lumang wool shawl, medyo nakayuko, blangko ang tingin. Sinadya ko ang kwartong ito. Sapat ang liwanag para i-exaggerate ang weakness, sapat ang shadow para itago ang clarity. Nang pumasok si Miguel at Isabela, may confidence sila ng mga taong sigurado sa inevitableng resulta. Bitbit ni Miguel ang leather briefcase na nakadikit sa tagiliran. Sumunod si Isabela na may ribbon-tied box ng pastries, kalmado at halos celebratory ang mukha. Nay, malakas na sabi ni Miguel na parang volume lang ang makakabawi sa empathy. Kamusta po kayo? 2 beses akong kumurap bago sumagot, mabagal ang mga salita. Oh, Miguel, nandito ka na pala. Nakalimutan ko ang oras. Lumapit si Isabela at inilagay ang box sa mesa. May dala kaming matatamis. Dapat po kayong mag-conserve ng lakas. Bahagyang umusod ako palapit, nakipikit na parang sinusubukang kilalanin ang box sa hugis lang. Yung vanilla cake ba yan na gusto ko? Hindi ko na kasi ma-distinguish. Nitong mga nakaraan, iba na ang amoy ng lahat. Nagpalitan sila ng tingin. Mabilis, pero nakita ko. Nag-clear ng throat si Miguel. Normal lang po yan. Sabi ng doktor, distortion daw kapag stressed ang nerves. Hindi naman serious. Tumango ako, kumapit sa mga salita na parang takot na bata sa reassurance. Kung sabi mo anak, maniniwala ako. Naapektuhan siya. Nakita ko ang pag-relax ng balikat niya, ang tiwala ang currency na hinihintay niyang kolektahin. Binuksan niya ang briefcase at inilatag sa mesa. Gusto lang nating matapos ito para makapagpahinga na kayo. Hindi niyo na kailangang basahin ulit lahat. Same naman sa napag-usapan natin. Nanginig ang kamay ko nang abutin ang pen. Pinatindi ko ang drama ng pagyanig. Ay, Diyos ko, ang clumsy ko talaga ngayon. Lumapit si Isabela, malambot at matamis ang boses. Okay lang po, dahan-dahan lang. Ibinalik ko ang pen sa papel, then nagmalik ng maliit na sigaw na parang nagulat sa sariling galaw. Gamit ang siku ko, natabig ko ang glass water pitcher sa tabi ng mga papeles. Natumba ito. Bumuhos ang tubig sa dokumento sa malinaw na baha. Agad naman tiyahan ng tinta. Lumabo ang signature. Natunaw at deformed ang official seal sa harap natin. Ay hindi! Sigaw ko, biglang tumayo at natumba ang upuan sa likod. Sinira ko. Nitong mga nakaraan, lahat na lang sinisira ko. Namula ang mukha ni Miguel bago niya napigilan. Sa maikling segundo, sumabog ang galit na sobrang bright para itago. Then, nawala ito. Okay lang po, sabi niya ng pilit. Pwede nating iprint ulit. Umiling ako, magkahawak ang mga kamay. Baka sarado na ang notary. Sorry po, gusto ko sanang gawin ng tama. Malalim na huminga si Isabela, then ngumiti. Baka nga mas mabuti yan. Hindi kayo dapat magmadali. Tiningala ko sila, sparkling ang mata at sincere. Sa 2 araw pa ang council meeting, di ba? Yung malaking meeting na sinabi ko, kung saan lahat nandun. Nagdalawang isip si Miguel. Pwede akong mag-sign doon, patuloy ko. Sa harap ng lahat. Para walang makapagsabi na pinilit ninyo ako. Makikita nilang voluntary kong ibinigay sa inyo lahat. Nagtahimik sa gitna natin. Then, dahan-dahang tumango si Miguel. Opo, makatuwiran yan. Mas safe kapag public. Dumaan ang relief sa mukha ni Isabela. Akala nila ang delay na ito ay pabor sa kanila. Lumabas si Miguel para sagutin ang tawag, sabi niya kailangan niya ng hangin. Si Isabela ay nakaupo na nag-scroll sa phone. Unti-unting nawala ang atensyon niya kapag tumingin ako sa iba. Dahan-dahan akong tumayo at naglakad papuntang hallway, nagpapanggap na aakyat sa itaas. Sa halip, huminto ako bago ang hagdan at tahimik na bumalik sa window na nakaharap sa garden. Malinaw na rinig ang boses ni Miguel mula sa back porch.
Mas malala pa sa inaasahan natin, sabi niya, puno ng smugness. Halos hindi na mahawakan ng pen. Magpipirma siya sa council meeting, walang problema. May distorted voice na sumagot sa speaker. Good, tapusin agad. Humagik-gik si Miguel. Hindi natin sisayangin ang oras. Mabilis ma-approve ang permits. Pag na-realize niya, wala na lahat. Umatras ako mula sa window, steady, pero malamig ang tibok ng puso ko. Akala nila tapos na ang performance. Hindi nila alam na bagong simula pa lang. Hindi ako nakatulog nung gabing iyon. Nakaupo ako sa maliit na mesa sa kwarto, nakapatay ang ilaw, tahimik ang buong bahay, paulit-ulit kong pinakikinggan ang mga salita ni Miguel hanggang mawala ang emosyon at maging pure information na lang. Permits, mawala agad. Hindi transfer ang plano niya, erasure. Bago sumikat ang araw, ginawa ko ang tawag na matagal kong iniiwasan. Sumagot si Daniel pagkatapos ng 2 ring. Elena. May gulat siya. Maaga Alam ko, kailangan mo akong paniwalaan at kailangan kita ngayon. May silence. Then, pauwi na ako. Si Daniel Reyes ang long-time partner ko bago pa nagpakita ng interes si Miguel sa trabaho ko. Structural historian, meticulous at matigas ang ulo, mas naiintindihan niya kaysa sino man ang isang bagay. Mas matagal mabuhay ang papel kaysa tao. Kung ipoprotektahan mo ang papel, ipoprotektahan mo ang katotohanan. 1 oras pagkatapos, nagdadrive na kami papuntang Hilaga, palayo sa lungsod, patungo sa lugar na karamihan sa mapa ay hindi na binabanggit. Makapal ang fog, yumayakap sa kalsada ng silent anonymity. Hindi ako nagpaliwanag ng malalim, sinabi ko lang na ipinagkanulo ako ng anak ko at nasa panganib ang lifelong work ko. Hindi nagtanong si Daniel. Hindi niya ginagawa kapag seryoso. Huminto kami sa harap ng abandoned municipal archive building. Closed for years na raw. Kupas na ang signage, walang laman ang parking lot. Sa iba, mukhang deserted. Binuksan ko ang side door gamit ang susi na dala ko sa keychain ng 20 taon. Sa loob, amoy alikabok at lumang papel. Bumaba kami ng 2 palapag, lampas sa inactive shelves at locked cabinets. Sa pinakadulo, sa likod ng false wall, in-enter ko ang code at pinindot ang palad ko sa malamig na metal plate. Lumipat ang wall. Dahan-dahang huminga si Daniel. Elena, ano ito? Ito ang dahilan kung bakit nakaligtas ang Sterling sa lahat ng hostile takeover attempts sa loob ng 3 dekada, sabi ko. At kung bakit matatalo si Miguel. Sa loob ay isang vault. Hindi pera, hindi alahas, kundi orihinal na certificates, preservation documents, signed addenda na may legal force pa rin. Bawat gusaling pinrotektahan ng kumpanya ko ay represented dito na may deeply embedded clauses na walang public power transfer ang makakabura. Inabot ko kay Daniel ang isang folder. Contingency Authority. Kung ideklara akong incapacitated o coerced, lahat ng rights ay mapupunta sa Preservation Trust na ako lang ang full control. Binuklat niya ang mga pahina, nanlaki ang mata. Hindi mo ito sinabi sa board. Hindi. Hindi ko sinabi kaninuman, sabi ko. Pati kay Miguel. Maingat niyang isinara ang folder. Hindi nila makukuha ang mga site na yan. At kung susubukan nila, magiging criminal interference sa protected heritage. Inilagay ko ang vials at ang tampered supplement sa mesa. Ginagawa nitong conspiracy. Tiningnan ako ni Daniel, may parang pride sa mata. Akala nila mahina ka na? Pinayagan ko ang sarili kong manipis na ngumiti. Akala nila pinahina ako ng edad. Sa totoo lang, tinuruan ako nito kung saan itatago ang pundasyon. Nang sumikat ang araw, may 3 secure copies na kami, notified na ang mga abogado at handa na ang contingency notices. Kapag dumating si Miguel sa council meeting kinabukasan, confident at impatient, papasok siya sa kwartong lahat ng exit ay sealed na. Hindi niya lang alam. Puno ang council hall nang dumating ako. Mahahabang kahoy na mesa, maayos na mikropono, makintab ang nameplates. Ang mga kakilala ko ng dekada ay tumatango ng magalang habang dumadaan ako, halo ng respeto at concern ang mukha. Mabilis kumalat ang balita, magre-retire raw si Elena Santos o maniniwala silang ganun. Tumayo siya nang makita ako, inabot ang braso ng sobrang careful, inignore ko at naglakad mag-isa.
Mas malinaw na ang paningin ko, hindi perfect, pero honest, steady, sapat. Nang tawagin ang pangalan ko, dahan-dahan akong tumayo, hinintay ang katahimikan. Ito ang moment na inihanda nila, ang public surrender, ang signature na magbubukas ng lahat. Iniharap ni Miguel ang briefcase sa akin. Bagong-bagong dokumento, maingat na inilagay ang pen sa ibabaw. Dahan-dahan lang po kayo, mahinang sabi niya, para marinig ng lahat. Tiningnan ko ang papel, then tumingala ako. Bago ako mag-sign ng kahit ano, kalmado kong sabi, may kailangan kong ibahagi sa council na ito. Natigilan si Miguel, nawala ang ngiti ni Isabela. Nagpatuloy ako, ang boses ko ay nagiging mas matatag sa bawat salita. Sa loob ng maraming taon, inisip ko kung paano ko ito gagawin. Paano ko sasabihin ang mga bagay na ito nang hindi nasasaktan ng sinuman o mas malala pa, nagdudulot ng mas maraming problema. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng ito, sa harap ng inyong paghuhusga, na-realize ko na ang tanging paraan ay ang pagharap dito ng buo. Napatingin ako kay Miguel, na ngayon ay halatang kinakabahan. Si Isabela naman ay tumayo na, ang mukha ay may bahid ng galit. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi niya, ang boses ay may bahid ng pagbabanta. Ang ibig kong sabihin, sagot ko, ang tingin ay diretsyo sa mga mata niya, ay hindi na ako makikipaglaro sa laro ninyo. Ang dokumentong iyan, turo ko sa briefcase, ay hindi ko pipirmahan. Hindi ngayon, hindi bukas, hindi kailanman. Natahimik ang lahat. Tila hindi nila inaasahan ang aking sasabihin. Ang dating determinasyon sa mukha ni Miguel ay napalitan ng pagkabigla. Si Isabela naman ay tila nag-aabang ng susunod kong gagawin. Ang mga kamao ay nakakuyom. Sapagkat, dagdag ko, ang tinig ay lumakas. Mayroon akong sariling kwento na kailangang marinig. Isang kwento ng katotohanan, hindi ng kasinungalingan na inyong pinaplano. Lumapit ako sa gilid ng entablado at sa mikroponong naroon, nagsimula akong magsalita. Mayroon tayong lahat ng kwento ng ating sarili, wika ko. Mga kwentong humuhubog sa atin, nagbibigay sa atin ng lakas at minsan nagpapaluhod sa atin. Ngunit hindi ito ang kwento na dapat ninyong marinig. Ang kwento na dapat ninyong marinig ay ang kwento ng katarungan, ng pagbabago at ng pag-asa. Nagsimula akong ilahad ang aking mga karanasan, ang mga kasinungalingan na aking natuklasan, at ang mga taong nasaktan dahil sa mga desisyon ng council. Bawat salita ay may bigat, bawat pangungusap ay may layuning ilantad ang katotohanan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ng ilan sa mga miyembro ng council, ang pagdududa, ang pagkaawa, at ang unti-unting pagtanggap. Nang matapos ako, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Tanging ang mahihinang hikbi ng ilan ang maririnig. Tumingin ako kay Miguel. Ang briefcase ay nasa sahig na, nakabukas ngunit hindi nagalaw ang mga dokumento. Si Isabela naman ay nakatayo pa rin, ngunit ang dating tapang sa kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan ng katiyakan. Ito ang aking surrender, sabi ko. Ang tinig ay mahinina ngunit puno ng kapangyarihan. Isang pagsuko sa kasinungalingan at isang pagharap sa katotohanan. Tumango ako sa sekretary sa gilid. Pakiplay po ang video. Sumindi ang malaking screen sa likod ng panel. Puno ng grainy black and white ang kwarto. Ang mesa ko sa restaurant. Tumayo ako, umalis. Then inabot ng anak ko ang jacket, ang vial, ang pagbuhos, ang tawa. Parang hanging biglaan ang gasp sa buong kwarto. Pakitaasan po ang volume, sabi ko. Umalo ng boses ni Miguel sa buong hall. Malinaw, smug, unmistakable. Nakikita niya na dahil sa edad. Itinaas ni Isabela ang kamay sa bibig. Patuloy akong nagsalita bago pa man magkaroon ng pagkakataon ang sino man na makapagsalita o magbigay ng kahit kaunting pagtutol. Ang aking boses na dating may bahid ng pag-aalala ay ngayon ay puno na ng katatagan at determinasyon. Sa loob ng maraming buwan, simula ko, ang aking mga mata ay nakatuon sa bawat isa sa silid, tila sinusuri ang kanilang mga reaksyon. Ang unti-unting pagbaba ng aking paningin ay hindi lamang isang misteryong medikal. Ito ay isang akto ng sadyang pananakit.
Ginawa ito sa pamamagitan ng isang kemikal na sadyang idinisenyo upang gayahin ang natural na pagbaba ng paningin na dulot ng pagtanda, pansamantala, nababalik, at higit sa lahat, ginamit ng walang kaalaman o pahintulot ko. Maingat kong inilagay ang maliit na vial sa mesa sa harap ng konseho, ang likido sa loob nito ay tila isang patunay ng kasamaan. Kasunod nito, inilagay ko ang bote ng binagong suplemento. Ang bawat salita sa etiketa ay tila isang malaking kasinungalingan. Pagkatapos, ang makapal na tumpok ng mga laboratory analysis at supporting documents, bawat isa ay naglalaman ng mga resulta na magpapatunay sa aking mga sinasabi. Ang substance na ito, patuloy ko, tinuturo ang vial, ay hindi nagmula sa akin. Ito ay galing sa isang external developer, isang taong may malalim na interes sa pag-alis ng mga historikal na proteksyon na personal kong ipinapatupad sa loob ng maraming taon. Sa madaling salita, ito ay isang malaking sabwatan, isang conspiracy, upang agawin ang kultural na pamana na ginugol ko ng buong buhay ko sa pagprotekta. Ang aking mga salita ay nagdulot ng agos ng mga tunog sa silid, mga pigil na hininga ng pagkabigla, mahihinang bulungan na tila mga paru-parong nagkakabanggaan at ang marahang paggalaw ng mga upuan habang sinusubukan ng bawat isa na iproseso ang impormasyon. Ang dating tahimik na silid ay biglang napuno ng tensyon. Biglang tumayo si Miguel, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at desperasyon. Kahangalan ito, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Nagkakamali siya. Hindi siya okay, baliw na siya. Tumingin ako sa kanya, diretso sa kanyang mga mata, hindi pinapakita ang anumang bakas ng emosyon, ngunit may tinik sa aking tinig. Hindi ka okay, Miguel, kalmado kong sabi, ang bawat salita ay may bigat, sa pagtataksil, sa iyong sariling kasakiman. Bumaling ako muli sa konseho, ang aking paningin ay ngayon ay mas matatag, mas determinado. Dahil sa contingency na ginawa ko dekada na ang nakaraan, ipinaliwanag ko, ang aking tinig ay nagpapahiwatig ng kawalan ng pag-asa sa kanyang sitwasyon. Lahat ng authority sa mga protected sites ay nasa isang private preservation trust na ako lamang ang may control. Anumang pagtatangka na i-transfer or i-liquidate ang mga ito sa ilalim ng pamimilit o pagbabanta ay magti-trigger ng immediate reversion ng lahat ng assets at magsisimula ng criminal review. Tumango ako kay Daniel na nakaupo sa dulo ng kwarto, isang senyales na handa na siya. Tumayo siya, dala ang mga dokumento na hawak niya, ang kanilang kapal ay tila hindi matapos-tapos. Ang pagpupulong na ito, patuloy ko, ang aking tinig ay nagiging mas malakas at mas malinaw, ay ebidensya na ngayon. Ebidensya ng aking pagtatangka na manlinlang at ng inyong pagiging kasabwat. Ang aking mga salita ay pumailan lang sa silid, nagtatapos sa isang matinding katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay bumagsak sa lahat. Mabilis na kumilos ang seguridad, tila mga aninong biglang sumulpot mula sa kawalan. Kinuha ang mga cellphone na parang mga piraso ng ebidensya sa isang krimen, pinatay ang anumang koneksyon sa labas, at itinago ang mga katotohanan sa likod ng mga pader na bakal. Sa gitna ng tensyon, maririnig ang bulungan ng mga opisyal sa radyo, mga salitang tila mga lihim na binubulungan sa gitna ng unos. Bawat isa ay nagdadala ng bigat ng nalalapit na kapahamakan. Sa isang iglap, parang kumuhol ang lahat ng kumpiyansa ni Miguel. Ang dating matatag na tindig ay napalitan ng pagkalito, at nang subukan niyang magsalita muli, tila naligaw ang kanyang boses sa ingay ng kaguluhan. Walang nakikinig, walang nagmamalasakit. Ang kanyang dating kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa hangin. Tinitigan ako ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa, sa wakas ay natanto niya ang laki ng pustahan. Hindi lamang ito tungkol sa kumpanya o sa pera. Ito ay tungkol sa buong buhay na itinayo niya sa mga pangarap na malapit ng maglaho. Ang katahimikan sa pagitan namin ay puno ng mga salitang hindi nasabi, ng mga pagsisisi at ng takot sa hinaharap. Nang opisyal na i-adjourn ang konseho, tila isang hukuman na nagdesisyon ng kapalaran, naghihintay na ang mga awtoridad sa labas. Ang kanilang presensya ay parang isang pangwakas na pangungusap.
isang pahiwatig na wala nang maibabalik pa. Ang hangin ay mabigat sa pagtatapos, sa pagkawala ng kontrol at sa simula ng isang bagong, hindi tiyak na yugto. Hindi lumingon si Miguel habang inilalabas siya, tila isang kriminal na kinakaladkad palayo. Ang kanyang likod ay tuwid pa rin, ngunit mayroong bigat sa bawat hakbang na nagpapakita ng kanyang pagtanggap sa kapalaran. Hindi ko siya hinila. Ang bawat isa sa amin ay kailangang harapin ang sarili naming laban. Ang bawat isa ay kailangang maglakad sa sarili naming landas ng pagkawala. May mga pagkawala na hindi karapat-dapat luhaan, mga sugat na kailangang paghilumin sa sarili, malayo sa mga mata ng mundo. Ilang linggo matapos ang insidenteng iyon, ang dating kumpanya ko ay tila isang multo na lamang ng dating sarili. Ito ay naging isang non-profit trust, isang institusyong legal na nakatali, protektado laban sa anumang uri ng pribadong pagsasamantala. Ang bawat gusali, bawat ari-arian ay nanatiling permanenteng protektado, isang simbolo ng paglaban sa kasakiman at pagtataksil. Bumalik ako sa aking study, hindi upang buuin muli ang mga nasira, kundi upang ipagpatuloy ang isang bagay na hindi naman talaga nawala sa akin. Ang aking pananaw, ang aking prinsipyo. Ang bawat piraso ng aking buhay ay kailangang muling ayusin, hindi sa paraang gusto ng iba, kundi sa paraang nararapat sa akin. Ibinabahagi ko ang kwentong ito hindi para sa awa, kundi para sa kalinawan. Ang pagiging bukas ay isang paraan ng paggaling, isang paraan ng pagbibigay liwanag sa mga landas na madalas nalilimutan. Dahil madalas, ang pagtataksil ay nakatago sa likod ng maskara ng pag-aalala, ang mga taong mukhang nagmamalasakit ay sila palang nagpaplano ng iyong pagbagsak. Dahil madalas na pagkakamalang kahinaan ng edad, na ang karunungan na dala nito ay kabaligtaran ng lakas. Ang pag-unawa sa buhay ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng matinding katatagan na nabuo sa pamamagitan ng mga karanasan. At higit sa lahat, dahil ang pinakadelikadong kasinungalingang itinuro sa atin ay ang pagkaubos ng ating oras. Natapos na ang ating pagkakataon dahil lamang may mga taong sabik na palitan tayo. Ang oras natin ay hindi kailanman natatapos hanggat mayroon pa tayong alab sa ating puso at lakas sa ating mga kamay. Hindi ako nakaligtas sa pamamagitan ng pagiging mas matigas kaysa sa kanila. Nakaligtas ako sa pamamagitan ng pag-alala kung sino ako bago pa man may sumubok na burahin ang aking pagkatao. Ang pagpapanatili ng sariling pagkakakilanlan ay ang tunay na sandata laban sa mga gustong umalipin sa ating diwa. Kaya naman, huwag ninyong ibigay ang inyong tinig sa mga taong nakikinabang sa inyong katahimikan. Ang inyong boses ay mahalaga, ang inyong kwento ay makabuluhan. Magpatuloy kayong magsalita, magpatuloy kayong lumaban para sa kung ano ang tama. Maaari mo pa ba itong pahabain pa? Hindi nawawala ang wisdom sa edad. Mas lumalalim pa ito, mas matalas, tulad ng matandang puno na ang mga ugat ay mas matibay sa bawat bagyo na pinagdaanan. At ang mga nagmamadaling kunin ang legacy ninyo ay madalas nakakalimutan ang isang mahalagang bagay. Ang tunay na legacy ay hindi nasa papel o sa mga legal na dokumento, kundi sa mga values na pinaghirapan ninyong buuin, palaguin at matatag na ipagtanggol sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay nasa mga aral na ipinasa ninyo sa susunod na henerasyon, sa mga prinsipyo na naging gabay sa inyong buhay, at sa mga halimbawa ng katapangan at kabutihan na nakaukit na sa puso ng mga nakakakilala sa inyo. Iyan ang pinakamatibay na pundasyon, isang bagay na hindi maaagaw ng sinuman, hindi mabura ng panahon at patuloy na mamumunga kahit wala na kayo. Huwag ninyong ibigay ang boses ninyo sa mga nakikinabang lamang sa katahimikan ninyo. Ang katahimikan ay maaaring maging sandigan ng mga mapagsamantala, ngunit ang inyong tinig, punong-puno ng karanasan at katotohanan, ay maaaring maging liwanag na magpapakita ng katotohanan at magpoprotekta sa inyong pinaghirapang mana. Natutunan ko na minsan, sa gitna ng pinakamalalim na sakit, na ang pinakamalupit na betrayal ay maaaring maging pinakamakapangyarihang catalyst para sa pagbabago at paglago. Hindi nito pinahina ako. Sa halip,
Hinasang mabuti ang aking pananaw. Tinulungan akong makita ng malinaw kung aling tiwala ang karapat-dapat at alin ang dapat bitawan ng walang panghihinayang. Ito ay nagturo sa akin na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-iwas sa sakit, kundi sa kakayahang bumangon mula rito ng mas matatag, mas marunong at mas handa sa hinaharap. Ang paglalakbay ko ay dumaan sa matinding liko at mga burol na tila walang katapusan, ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Bagong chapter lang ito, isang makapangyarihang paalala na sa anumang yugto ng buhay, may kapangyarihan pa rin tayong tumayo ng tuwid, maghabol ng hustisya ng walang takot at ipagtanggol ang pinakamamahal natin, ang ating dignidad, ang ating pamilya, at ang mga values na nagbigay kahulugan sa ating pag-iral. Panatilihin ninyong matatag ang paniniwala sa sarili, sa mga naibigay at naipaglaban ninyo sa buong buhay. Huwag hayaang ipasya ng iba ang inyong halaga batay sa kung ano ang gusto nilang maging kayo o sa kung ano ang makikinabang sa kanila. Kayo ang may-ari ng inyong kwento. Patuloy na isulat ito ng may tapang, may pag-ibig at may walang hanggang karunungan na hatid ng mga taon. Sapagkat sa huli, ang inyong legacy ay hindi lamang mabubuhay, ito ay magiging inspirasyon sa marami, isang tanglaw na magbibigay liwanag sa mga darating pang henerasyon.